Ito madalas yung mga katarantaduhan ng mga all agents, eh, 'no? Pati yung mga email ng mga hindi naman dapat na kinakausap, lalo na yung mga government officials, eh, dinadamay ng mga all agents para lang mangharas at, makapaningil ng pautang sa mga borrower nila. Po nag-email sila sa SK chairman ng barangay namin. Di ko po alam sa iba pang official, napahiya po ako. Nagpadala sila ng demand letter ng attorney daw. So yan, pag-usapan natin ngayon at bigyan natin ng sagot at talakayin natin. Sa magandang umaga mga ka-Johnny, itong inyong lingkod kay Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Det, usapang utang, usapang ola. So, bago ang lahat, please subscribe po kayo dito sa aking channel, paki-like nyo na po, share at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito. At paki-support na rin po yung aking TikTok account, Janitor TV, at yung online scam reviews and modus. Paki-follow na rin po at yung Janitor TV ay Facebook page account ko. Maraming pong salamat. Ito talakayin natin, no. Yung mga pag-email ng mga OLA agent na yan sa mga barangay officials, sa iba pa mga government officials, pati na rin sa mga tao na hindi naman natin binibigay as reference sa mga OLA is ginagawan talaga nila ng contacts din. Kumbaga, pati sila kinakausap kung totoo bang ganito ganyan o kung ano man yung sitwasyon ninyo, inaalam nila kung nandyan pa kayo. Eto real talk lang na may kilala akong personal dito sa lugar namin. Yung barangay talaga, yung mga barangay na employees na naka-phone book doon sa kanya is tinawagan at tinatanong nga kung kilala nila doong aking personal na kaibigan na tinawagan ng mga contacts niya doon. Payo lang, no, tanggin nyo na lang kasi hindi rin kasi alam ng mga barangay officials o ng mga barangay employees ninyo na ano yan. Ibig sabihin, itanggi niya. Ibig sabihin is, kung sakali mangyari sa inyo yun, kausapin nyo na lang pala. Kamaliwan ako ng words, tanggi tuloy. Baka sabihin na naman iba dyan, nagtuturo ako ng mali. Ay, kausapin nyo na lang. Ngayon, na kapag ginugulo sila, sabihin nyo na may nanggugulo sa inyo, na may nakahack sa inyo, sa inyong number. Kaya pati sila is nadadamay sa mga panggugulo ng mga OLA agents na yan. Hindi naman sa tinatakbuhan natin. Ang problema kasi is kahit ano pakiusap ng personal kong kaibigan na yon, eh hindi talaga sila madaan sa pakiusapan. Kapag-usap naman na willing naman siyang bayaran dahil kaya naman bayaran yon, that time ang problema lang is tumaas yung interest, tumaas yung mga tubo, di ba? Kaya doon siya nahihirapan. Pero kung sa kayon, okay na yung kaibigan ko na yun. Medyo naka-recover na rin dahil nga personal ko na siya tinulungan dahil pinayuhan ko na siya kung ano yung mga gagawin. At once na mangyari ulit yung mga ganun. Pero sabi ko, tanggalin na lang lahat, mag-deactivate na lang dito sa FB, tanggalin niya lahat ng contacts, tapos bago niya i-delete yung kanyang apps o yung kanyang OLA is i-clear cache na muna niya. Tapos kasi makikita sa system ng OLA yan. Na kapag ikaw ay nag-delete ka na ng apps na yan, na search nila yan, alam nila yan. Kaya madalas na kinukulit niyan yung mga nakuha nilang mga number sa atin, yung mga nakuha nilang info sa atin, yung mga Facebook natin, yung mga email na pwede nang guluhin at alamin kung sino-sino yung pwede nilang harasin na mga kaibigan ninyo at kakilala. Ganun po yung sistema na. Kaya once na nagpura po tayo ng mga OLA sa mga phones natin, nakatanggal na po yung nakasystem na po sa kanila, nakasystem generated na di na nila matrace. Kasi, di ba, pagka nag-allow tayo, madalas dyan hingin is the location, the contact list, tawag doon yung mga text messages nga eh. At kung maaari ka, gusto rin nila, pati yung Facebook account ninyo, kunin din nila pati SSS number natin at account natin. Minsan yung iba dyan kinukuha. Kaya mag-ingat kayo sa mga ganun. Ganyan, kung ganito si SK chairman ay napadalahan ng email, kausapin niya na maayos na ganito nga. Siguro nakahiram siya. Siguro naman mauunawaan ni SK chairman yung nangyari. At maaari rin naman siguro makatulong kung sakasakali may nanggugulo nga. Samahan na lang siguro yung complainant o yung borrower sa isang malapit na presinto para makapagbigay ng statement at magkaroon ng formal complaint, 'di ba? Kaysa pati siya guluhin tapos kailangan alam din ni borrower kung anong OLA 'yun kasi kadalasan sa mga OLA
Mga haras lang 'yan, manggugulo lang 'yan, pero di nila sasabihin kung anong ola sila, 'di ba? Bihira nga yung mga ola na nagsasabi kung anong ola sila na nanghaharas, eh, buti ito yung mali ni AC Peso kay Sunshine Cruz, 'di po ba? Kasi nga yung mali nila inilagay nila yung kanilang kanilang lending company, eh, nagkataon na kilalang tao pala yun at hindi naman nangungutang sa kanila. Ayan, 'di nabukayo sila na ganyan ang sistema at palakad nila. So yun, hindi rin naman niya alam kung sa ibang officials ng mga barangay, eh, dinamay din o kinontakts din at, binigyan din ng email at, napahiya po siya talaga ng husto. Siguro may mga sinabing kung ano-ano itong mga all ages na ito na talagang naninira ng puri at, naninira ng pagkatao ng isang individual na nangutang sa kanila. Napaisip lang ako 'no, sa sinabi niya sa huli, nagpadala sila ng demand letter ng attorney daw. Yung demand letter, okey naman. Ang problema, natanggap niyo po ba ng personal o natanggap lang ba ng ibang tao at inabot sa inyo? At yung demand letter po ba ninyo, eh, legit ba yan? Kasi kung legit na demand letter po yan, eh dapat ay include po dyan yung inyong statement of account na kung magkano yung babayaran ninyo. Lahat-lahat dapat doon nakalagay. Then nakalagay din dapat yung pangalan ng lending company. Unang-una po yan. Dapat lagi nakalagay dyan kung sino yung naniningil at kung sino yung sinisingil sa tamang address, sa tamang panahon na kung ito ay due and demandable na po ba at kailangan na bang bayaran ng gantong araw o binigyan ka ng palugid ng 7 days to communicate with them or cooperate with them, eh kailangan nakalagay po lahat yun. Eh baka mamaya ang nakalagay lang dyan, eh eto si Poncio Pilato sinisingil si Maria na hindi mo alam na ibang pangalan pala yung nakalagay at hindi isang lending company. Hindi po ba yung pangalan lang ng empleyado nila? Dapat yung mismo si lending company o si third party collections ang nakalagay diyan, hindi basta kung sino-sino lang. Tandaan niyo po 'yun, ang legit tapos ilalagay do'n yung lahat ng ah, buong kabuuan ng inyong utang kasama yung mga tubo. Katulad yung pinakita ko sa inyo nung nakaraan na kung paano ako pinadalhan ng demand letter, eh, kahit naman walang notaryo 'yan basta mayroong kaukulang, ah, tawag dun, kaukulan na halaga at, tamang halaga ng kanyang sinisingil at, kumpleto ang detalye. Pati address, nung nangongolekta kailangan kasama rin 'yun kasi hindi puwedeng mangolekta ka ng address mo, iba rin, isa pa 'yun. Kaya payo ko sa inyo na mga ka-Johnny, always take time na mag-view sa mga reviewer like, Ate Red, Pat Quinto, Team Marcos. Wag na kayo do'n sa iba, ewan ko, hindi ako galit sa ibang OLA reviewer pero, siguro sa susunod natin pag-usapan yung mga yon na kita mo yung nangyari kay Sunshine Cruz. Hindi nonchalant nga yung ibang OLA reviewer about that, eh, 'di ba? Saka natin pag-usapan kasi mas mas legit na reviewer 'yan sila Ate Red, sila Pat Quinto, sila Team Marcos. Mas okay panoorin 'yan kasi wala talagang halong, keme-keme o legit daw pero hindi naman. Kaya always take time tapos always take, time to research about the OLA na hihiraman ninyo, na uutangan ninyo, kung ano ba yung history niya. Katulad niyan sila Ise Peso, sila Mocha Mocha, yung mga ibang mga may issues ng panghaharas, si Peso, 'yan may kaso. Huwag kayong basta-basta hihiram kung hindi niyo kayo sigurado diyan sa uutangan niyong OLA kung legit ba 'yan na nanghaharas o legit ba 'yan na okey hiraman, 'di ba masisira ang record mo, hindi ka ba magkakaroon ng credit history na hindi maganda, 'yun po. Alamin niyo po lagi 'yan bago kayo humiram sa mga, OLA. Always take time to research bago tayo humiram sa mga 'yan at, para sa proteksyon na rin po natin sa ating sarili at 'di lang 'yun pati sa ating, mga mahal sa buhay at kaibigan. So 'yun mga ka-Johnny, itong inyong lingkod ka-Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp, Usapang Utang, Usapang OLA.